Magsitayo na po ang lahat at ating dadasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at kayamang dahilan sa pagbabalita ng Enghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay pakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan siya nawa. Duwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan siya nawa. Duwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuman at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa ating Ebanghelyo, matutunghayan po natin ang paglapit ng isang mataas na ranggong opisyal kay Jesus, hinihinalang isang pagano, hindi Hudyo. Ito ay kabaliktaran sa naging trato ng mga Hudyo, kababayan ni Jesus, na hindi tumanggap sa Kanya.
Panginoong Hesus, sa mga pagkakataon po na iminamaliit namin ang aming kapwa, lalo't sila ay mukha na kakaiba sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, sa mga pagkakataon na kami naging malabnaw sa aming paniniwala, pagtitiwala sa iyong kapangyarihan at karunungan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, sa mga diskriminasyon na aming ipinamamala sa aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro. At nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit iyon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo at ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa kigawad, lobing tunay na tapat. Puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya,
Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang pinagpalang gabi po, mga kapatid kong kapwa deboto, Father Jade, magandang gabi po. At sa mga kasama natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Alam nyo, sa pakikipagtalastasan o pag-uusap nating mga Pilipino, may mga nakatutuwa no, na pamamaraan natin na sabi nga na terms of endearment o yung pagiging close natin. Isa sa mga ito ay yung pag tinanong mo siya, gusto mong kumain? No? Kadalasan ng sinasagot, may sakit lang ang tinatanong. Hindi ba? No? Ngayong araw na ito, maririnig natin ang ating Panginoong Hesus, tinanong ang may sakit. Pero hindi niya tinanong kung gusto niyang kumain. Ang tanong ng ating Panginoon, gusto mo bang gumaling? Lord naman, no? 38 years nang may sakit, sa tingin ninyo, anong isasagot nitong lalaking ito na may sakit? Abay, syempre, gusto kong gumaling. No? Kung tayong tatanungin, matagal ka nang nakikibaka dahil sa sakit mong cancer, tapos tatanungin ka ni Lord, gusto mo bang gumaling? Ang sa tingin mong isasagot mo? Ha? Matagal ka nang naghihirap, no? Financially, sabihin sa iyo, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang umangat-angat sa buhay? Abay, syempre, Lord, gusto ko. Yeah? Matagal ka nang nagtatago ng iyong maling relasyon. No? Yung hindi mo dapat kinakasama, ang kinakasama mo, imbis na yung asawa mo. Tatanungin ka ni Lord, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang maging maayos ang pakikipag-ugnayan mo? Abay, syempre, no? Lahat tayo gusto nating gumaling. Pero yung pangalawang sinabi ng ating Panginoon, doon sa lalaking may sakit, doon tayo nagkakaiba-iba ng pagtugon. Anong sabi ng ating Panginoon sa lalaking may sakit ng 38 taon? No? Umahon ka, tumindig ka, kunin mo, dalhin mo ang iyong banig, at lumakad ka. Ba? Paano kung sabihin sa atin ngayon ng Panginoon, hindi niya sasabihin, kasi hindi naman na nagbabanig ngayon puro mga malalambot na kutsyon na. Di ba? Paano kung sabihin sa iyo ng ating Panginoon, o gusto mong gumaling? Sige, bumangon ka, dalhin mo yung mga kasalanan mo sa akin sa kumpisalan, at mamuhay ka bilang isang tunay na anak ng Diyos. Doon tayo nagkakaiba-iba. Bakit? No? Kasi minsan, mahirap para sa atin ang lumapit sa sakramento ng kumpisal. Para bagang may bigat ng loob sa atin na ayaw nating bitiwan yung mga nakasanayan na nating kasalanan. Kasi Lord, okay naman na ako dito kasi marami namang gumagawa ng ganito. Marami rin naman nag-uuwi ng gamit nila galing sa opisina. Si boss nga, nagdala pa siya ng ref. Diba? No? O kaya minsan takot na takot tayo na malaman ng pari o ng ibang tao yung ating kasalanan. O kaya sasabihin natin, ay masungit yung paring nasa kumpisalan, ayoko sa kanya. Iisa lang naman siya sa kumpisalan. Di ba? Alam nyo, hindi naman kayo nag-iisa. Kahit po kaming mga pari ay may mga pagkakataon na nabibigatan ng loob at natatakot din na lumapit sa sakramento ng kumpisal. Pero tatandaan natin,
itong kumpisal bilang sakramento ay tanda ng walang hanggang awa at pagpapatawad sa atin ng Diyos. Sa tuwing papasok tayo sa kumpisalan, no, dito natin nararanasan ang walang panghusgang pagtingin sa atin ng Panginoon. Alam niya ang bawat karamdaman natin, alam niya, no, kung ano man yung nagpapabigat sa ating kalooban. Tinatanong niya tayo, gusto mo bang gumaling? Kasi hindi tinatanggal sa atin ng Panginoon ang ating kalayaan bilang tao na piliin din siya. Napiliin din ang kanyang awa at pagmamahal sa atin. Napiliin din natin na tayo ay patawarin sa ating pagkakasala. Mga minamahal kong kapatid, ngayong tayo ay nasa ika-4 na linggo na ng panahon ng Kwaresma. Sana isa ito sa mga dapat o gustuhin nating gawin. Tinatawagan tayo ng ating Panginoon at tinatanong, gusto mo bang gumaling? At sinasabi niya sa atin ngayon, bumangon ka mula sa iyong pagkakadapa, bumangon ka mula sa dilim ng iyong nakaraan, bumangon ka mula sa dumi ng iyong kasalanan, dalhin mo ang lahat ng ito sa akin sa kumpisalan at patatawarin kita at mamuhay ka bilang isang tunay na anak ng Diyos. Mamuhay sa kabutihan, mamuhay sa kabanalan. Kaya mga minamahal kong kapatid, let's take advantage. Huwag nating palampasin ang pagkakataong ito ng panahon ng Kwaresma na bumangon, dalhin ang mga kasalanang ito sa ating Panginoon at hayaan nating ang kanyang pag-ibig at awa ang luminis sa atin mula sa ating mga kasalanan. Kaya bilang pagtatapos, mga minamahal kong kapatid, isang tanong ang iiwanan ko sa inyong gabi. Kailan ka ba huling pumunta sa kumpisalan? Kailan ka ba huling bumangon mula sa iyong mga pagkakasala at lumapit sa ating Panginoong Hesus para dalhin ang mga kasalanang iyan? Kailan ka huling humiling ng tawad mula sa Panginoon? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan ng lubos, tayong umaasa sa Kanya. Alam natin na marami tayong mga kahinaan at wala tayong magagawa kung hindi niya tayo tutulungan, kaya't manalangin tayo sa Kanya. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga nauna na sa atin sa paglisan sa buhay na ito, naway makaisa ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng kapanatagan at kalayaan.
Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin Magsitayo ang na po ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maging ano pa man ang ating nakaraan, maging sino pa man tayo, ano pa man ang kalagayan natin sa buhay, tayo pa rin po ay inaangkin at tinuturing ng Diyos na mga minamahal niyang anak. Kung kaya't bilang magkakapatid, manalangin tayo sa ating nagmamahal na Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasami ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. O Jesus, ilumin mo aking sugat na puso ng aking mahango kapag kong kasim bigo hapis at pait iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sugatan puso ng aking kapag kong kasim bigo aking sugatan diwat katawan
ng iyong kaligtasan. O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasim bigo. Announcement, mga kadiboto, mabibili po sa ating Pilgrim Center and souvenir shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at aklat dasalan patungkol sa Poong Jesus Nazareno in English or Tagalog at iba pang mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Nais ko pong pasalamatan po ang nagbigay ng ating homilya sa gabing ito. Siya rin po ay kasama natin sa seminaryo. At hindi rin po siya malayo sa atin dahil siya rin po ay nagmimisa dito. Siya po ang minister ng Ministry on Health ng buong Archdiocese ng Maynila at siya po ay taga Mandaluyong Loob. Ibig ko po sabihin, siya po ang chaplain doon sa chaplaincy ng Hospital for Mental Health. Tama ba ako? Ayan, maraming salamat po kay Father Arnel Calata. Palakpakan natin si Father Arnel Calata. Ayan po. At para po sa inyong lahat ay naanyayahan ko po kayo, siguro CR break lang dahil in a while magsisimula po ulit tayo ng ating weekly Lenten Recollection. Makakasama po natin ang ating bagong pare. Ano po? Bagong pare yun. Magbibigay po sa atin ng pagnililay at ipaghahanda po tayo para sa nalalapit na pong Semana Santa at sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo bilang mga misyonerong disipulo ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.